kaibigan, ang ating topic, no, sa banal na kasulatan. Are Sunday laws coming? Maraming mga tao, no, ay nahihintakutan. Talaga bang may Sunday law, no? Totoo bang mangyayari na magkakaroon ng proclamation o declaration sa Amerika na ipapatupad ang National Sunday Law at magiging Universal Sunday Law? Ano po ba ang sabi ng banal na kasulatan at ano rin po ang sabi ng Spirit of Prophecy? Totoo kayang magaganap pa na magkakaroon ng Sunday Law? Ano ang koneksyon nito sa ating pamumuhay? Ano ang koneksyon nito para sa ating pagiging isang matatag na Kristiyano? Ano ang koneksyon nito sa pagiging isa nating maprinsipyong tao? Kung tayo ngayon, no, ay magibay ang ating pananampalataya, magibay ang ating prinsipyo na pagkapit sa ating Panginoon. Paano kaya kung dumating, no, ang panahon na ang oras ng kabagabagan ay kasama dito, no, between life and death, between your family and your yung inyong prinsipyo? Anong pipiliin natin? Ang kamatayan ba para kay Kristo o yung wag kang mamatay pero dahil magiging magibay ang iyong prinsipyo sa ating Panginoon? Sa Daniel chapter 7 verse 25 ay sinunulaan na po ito ni Daniel na mayroon po magsasalita laban sa kataas-taasang Diyos. No? Kanyang iisiping buwagin, wasakin, sirain, no? At kanilang i-persecute ang bayan ng Panginoon at babaguhin ng panahon, no, at ng kautusan. Kaya ito po, no, at sinasabi po, no, very specific ang panahon, kalahati ng panahon at panahon. So ibig sabihin po, talagang bago pa tayo ipinanganak ay ipinakita na sa atin dito ang isang prophecy, no, na isinulat ng Panginoon at ipinasulat po kay Daniel. At ito ay sa ating panahon. So paano natin ito mabibigyan pansin at diin sa ating kapanahunan? Paano natin mako-contextualize ang sinasabi ng Daniel 7:25 sa ating kapanahunan at sa panahong darating? Okay, tingnan po natin ang prophecy sa banal na kasulatan. Ano po? Sa Daniel chapter 7, Daniel chapter 2, Daniel chapter 8, at Daniel chapter 9 and 12 ay iba't iba po ito, mga kaibigan, na kumbaga ay mga prophecy. At kung titingnan po natin sa history po ng Biblia from Old to New Testament, the longest prophecy in the entire world, the longest prophecy in the entire Bible from Old to New Testament can be found in Daniel chapter 8 verse 14 because it was started in 457 BC and ended in 1844. So kung ating susumahin po, mga kaibigan, ito ay kumakatawan sa 2,300 years, no, na prophecy po sa Bible. Pero kung tayo po ay mga mananampalataya, no, meron kasing mga school of thoughts tungkol dito. Sabi po nila ng mga futurists, kailan yan, darating pa lang, hindi pa yung mangyayari yan. Okay, yung iba naman po ay dispensationalism. Ang paniniwala nila, 7 years tribulation, 7 years na na may pagkakataon pang chance na magsisi sila. So, yun po ang kanilang Pero tayo mga mananampalataya ng Panginoon, naniniwala tayo sa historicis. So sa history, sapagkat hindi natin pwede pong ibasura ang history at ang prophecy. Hindi rin natin pwedeng ibasura ang science sa prophecy. So it will just become a backup, no? Kung mapapansin po natin, ang backup po ng Bible ay mga archaeology, no? Mga discovery ng mga archaeologists. Ang backup po ng Bible, kung titingnan po natin, ay science. No, nababack up din po ng history ang Bible. Kaya nga po hindi po pwede sabihin na po natin na ang ating pong banal na kasulatan ay may mga gentong panoorin So hindi natin pwedeng biglang-biglang sirain na lang ang mga prophecy ito sapagkat may kanya-kanyang backup,
back up ng history, back up po ng archaeology, tapos back up pa po ng science. So pwede ba nating maribat? Pwede ba nating ma-refute, mga kaibigan, ang prophecy na sinasabi ng Biblia? Kaya kung babalikan po natin, ang 2,000 years na napasimula ay 457 BC. At ito po ay nakarecord sa Ezra chapter 7 verses 1 to 27. Yung decree po para i-rebuild muli ang Jerusalem. So yun po ang starting point ng 2,300 years o 2,300 days, days and years ng prophecy po, no? Ngayon, buhat mo doon, mapapansin po natin, ay may tinatawag na 490 years. Mula sa 457 hanggang doon sa first martyr ng New Testament, walang iba kundi si Stephen, na siya po ay pinabato hanggang mamatay sa pangunguna po ni Saul, na ngayon ay naging Paul siya, di po ba? Si Apostle Paul, na noon ang siyang number one persecutor ng lahat ng mga Christians, sapagkat siya doctor of law. Kumbaga sa ating panahon, parang kapantay po niya si the late Miriam Defensor, no? Doctor of Law. At ganyan din po si Paul, no? At buhat doon, sa segment po ng 2,300 years, ay may binabanggit po, mga kaibigan, ang Daniel chapter 9, ay maliwanag doon sa 70 weeks o 70 years, which is 490 years ng Daniel chapter 9 verse 24. So kapag ka po yan ay bigyan po natin ng diin ito, no? Sabi nga, 62 weeks has been given to your people. Ibig sabihin, binigyan sila ng 483 years. No, yung bayan ng Panginoon, ha? Imagine, 480 years, 3 years, binigyan sila ng Panginoon upang yung hindi lang ma-preserve ang katotohanan, yung katotohanang mayroon sila, ay dapat po ay ipamahagi at tanggapin nila ang ating Panginoong Jesus. Pero unfortunately, they rejected Jesus Christ. So in fact, during that time, noong 483 years, ay meron pong segment dito na atin titingnan, which is the baptism of Christ noong 27 AD. So pag inad po natin ang 483 years plus 7 years, which is 490 years, na binabanggit po ng Daniel chapter 9 verse 24. So at the middle of the week, yung 77 years na yon, ay the Messiah will be cut off according to Daniel chapter 9, 26 to 27. So si Jesus po ay pinatay noong 31 AD. So meron pang natitirang 3.5 years, no? At yung 3.5 years na yun naman po ang pagkakataong talagang yumabong ang mga Christians, at ang isa dito na talagang ipinakita ang kanyang katapatan sa Panginoon, na he was stoned to death, no, under the leadership of Saul, na naging Paul po siya, o Paul, ay noong 34 AD. So ito ang katapusan ng 490 years. Pero may natitira pa po doon, mga kaibigan, sapagkat pagkatapos na mamatay siya, naging first martyr sa mga Christians, ang gospel I need to be preached to the Gentiles. At kasama si J. Dintay, kasama ko kayo sa pagiging hentil, sapagkat ang hentil ay hindi talaga yung original na nadoon sa bayan ng Panginoon. So hindi tayong original, no? May original talaga ang tawag sa atin ni hentil. So inilikas at ibinigay ang biyaya at kaligtasan sa mga hentil, at kasama po tayo doon. So at it was preached, no, yung gospel ng ating Panginoon. Pero binabanggit po ng Biblia sa ating kanina, no, sa Daniel chapter 7:25, na babaguhin daw ang kautusan, magsasalita laban sa Panginoon, sisirain at papatayin ng mga banal, at higit pa dito, babaguhin ang kautusan ng Panginoon ng Sabat, no, ng panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. Kaya kung titingnan po natin, mga kaibigan, ang pasimula po naman ng 1,260 years ay noong 538 AD. Ito ay sa panahon at kapangyarihan ni Emperor Justinian, na naglagay siya ng isang decree, no? At dito rin po ang simula
ng papal supremacy noong 538 AD. So, kung mapapansin natin sa Europe, kasi meron pong tinatawag tayo na modern Europe at yung tinatawag natin na ancient Europe, no? Yung Inglaterra, no? Yung mga yan na po, no? Kasama po dito yung tatlong lugar, no? Yung Ostrogoth, Visigoths, ano po, yung mga yan po ay nahugot, ibig sabihin upang mabigyan ng pansin at diin at kapangyarihan ang kapapahan noong 538 AD. No? Ngunit pansamantala lang po ang kanilang kapangyarihan sapagkat sabi nga po noong 1798, si Pope Pius VI ay nahuli sa Valence, Italy at yun ang ikinamatay. Sa kanyang kamatayan, pansamantala po na walang kapangyarihan ang kapapahan, no, after ng 1798. It was then restored, mga kaibigan, noong 1929 by the name of Gaspari, ano, at Mussolini, mga komunista po ito, at kanila pong ni-restore ang kapangyarihan ng kapapahan. Tandaan niyo yan, ha? Huwag niyong kakalimutan yan. Ngunit dito makikita natin, so bakit, ano ang connection nito sa ating tinatawag na Sunday Law? May connection po ba dito, mga kapatid? May connection po sapagkat alam natin, sa pasimula pa lang, alam ng ating mga mag-aaral ng Biblia na mayroon talagang gagamitin ng dyablo upang ipatupad, no, ang spurious, o ibig sabihin po yung maling pagsamba. Kaya nga po sinasabi natin yung ating topic ngayon ay, mayroon ba talagang Sunday Law na magaganap? Alam natin, mga kaibigan, God made the world in 6 days and rested on the 7th day. In fact, ito lang ang araw na kanyang pinagpala, kanyang binasbasan, at kanyang ipinangiling. Walang ibang araw ang Panginoon na kanyang pinagpala, ipinangiling at binasbasan, maliban sa ikapitong araw ng Panginoong Diyos. So, ang araw na ikapito ay para sa Panginoon, hindi para kay Jaden Tai, hindi kung kanino man, kundi para sa Panginoon. No? At ginawa ang Sabat para sa atin. Pero yun, mga kaibigan, ay para sa ating pagsamba at pangingiling sa ating Panginoon. But the man of sin, exalting himself above God, sitting in the temple of God and showing himself to be God, thought to change times and laws. So meron talagang kapangyarihan upang baguhin ang panahon at ang yung kautusan ng ating Diyos. Kaya sinasabi po, ang kapangyarihang ito ay, sabi nga po, ay iniisip na equal po siya sa Panginoon and above God to change the rest day. At kanyang pinipilit na ang unang araw ng sanlinggo ang maging tunay daw na 7th day Sabbath. So kung ating mapapansin, mga kaibigan, ang Protestant world has taken this child of the papacy to be regarded as sacred. Kaya kung ating mapapansin, ang salita ng Panginoon na hindi po ito magbabago. Kung ang sinabi ng Panginoon, ang Sabat ay ikapitong araw, walang sino mang ministro, walang sino mang pastor, walang sino mang guro, pare o pope na po pwedeng baguhin ang kautusan ng Panginoon. Ito dapat ay mananatili sapagkat the word of God will stand forever and ever. And nobody, mga kaibigan, ang may kapangyarihang babaguhin ang kautusan ng ating Panginoon. Kaya po, sabi po ni Ellen White, no, mga kapatid, and Satan says, pinakita sa kanyang vision, I will work at cross purposes with God. I will empower my followers to set aside God's memorial, the 7th day Sabbath. Thus, I will show the world that that day sanctified and blessed by God has been changed. So, alam po ng dyablo, mga kaibigan, na meron po siyang tagapagtatag, meron po siyang tagapanguna upang palitan ang tanging araw ng ating Panginoon. Okay. So, kung titingnan po natin, ngayon, ano po ba ang ibig sabihin nito? Sapagkat sa huling panahon, hindi naman pag-uusapan ang tungkol sa vegetarianism. Hindi po great issue, mga kaibigan, ang vaccination. So sorry po hindi po great issue at hindi ang huling issue sa huling panahon. Hindi po great issue po ang tungkol sa
pagbabalik ng ikapo. Hindi po great issue at unang at huling issue po ang mahaba at maiksi mong pananamit. Hindi po great issue at huling issue po kung magpakulay ka ng buhok ng green, ng orange, ng red, ng dilaw, kung ano mang kulay ng buhok mo. There is only one issue, mga kaibigan, and that is, mga kapatid, ang araw ng Sabat. Kaya in the warfare to be waged in the last day, there will be united in opposition to God's people. And all the corrupt powers that have apostatized from allegiance to the law of God. Kung mapapansin natin, kaya nga sinabing Protestant, they protest against the papery. But eventually, mga kaibigan, they will unite together, they will ally together, sapagkat magiging apostate Protestantism. It means na kanila pong babaliwalain ang kautusan ng Panginoon at susunod sila sa kapangyarihan po ng kapapahan. So maliwanag po yan, mga kaibigan. Kaya po, the Sabbath is the great point at issue, mga kapatid. At sabi nga po dito, if this warfare, the Sabbath of the fourth commandment will be the great point at issue, for in the Sabbath commandment, the great lawgiver identifies himself as the creator of the heavens and the earth. So talagang hindi, kung titingnan po natin bilang kasi Sabat yan po, sapagkat nakapaloob po sa banal na araw ng Sabat, una, ang pangalan ng Diyos. Pangalawa, ang kanyang domination, yung kanyang authority, ang kanyang territorial. At ang pangatlo, ang kanya pong kapangyarihan. So, ibig sabihin po, talagang sa 10 utos, doon lang nakapaloob kung ano ang ating Diyos. Sapagkat kung hindi tayo magpe-pay ng homage sa ating Panginoon, ay kanino natin ibibigay ang ating total allegiance? Sa Panginoon ba o kay Satanas? So, sa maling araw ba o doon sa araw ng Panginoon? Hindi po tayo, mga kaibigan, nagiging legalistic at panatiko doon sa araw. Kasi kapag tayo nagtapat sa araw ng Sabat, alam natin, mga kapatid, tayo nagtatapat sa Lord of the Sabbath. Kung sino ang nagbigay ng Sabat, kung sino nagbigay ng kautusan, doon po natin inilalagak ang ating total allegiance, ang ating loyalty, ang ating puso, ang ating buhay, ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Hindi doon sa araw, kundi doon sa mismong lawgiver yung nagbigay, sapagkat siya nagsabi sa Mark chapter 2, 27-28, for I am the Lord of the Sabbath. Kaya kung ikaw ay isang tapat na mananampalataya, alam natin, napapagtimbang-timbang natin na hindi lang pala dahil yung sa araw, kundi ating binibigyan din dito ang ating tagapagligtas na si Jesus na siyang nagbigay ng kautusan. Kaya nga po, sabi sa Testimonies Volume 5, page 71, those who are making an effort to change the Constitution and secure a law enforcing Sunday observance, little they realize what will be the result. A crisis is just upon us. Kaya nga po, kapag daw po, mga kaibigan, nagsimula na yung chacha dito sa bansang Pilipinas, yung charter chains, nagsimula na sa ibang lugar na i-enforce na ang Sunday observance, mapapansin natin, labag ito sa Constitution. Kumbaga po sa atin, sabi po sa ating Constitution, meron tayong Bill of Rights, at meron tayong Rights of Suffrage. Ibig sabihin, binigyan tayo ng kapamahalaan na pumili ng aking iboboto. So, hindi ako pwedeng diktahan ng aking conscience ng sino man kung sinong aking iboboto. At sa ating bilang Adventista, walang karapatan na tayo po ay i-force sa lahat ng bagay, sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng freedom of choice in the same manner. Ganun din dapat po ang gagawin sa atin bilang mga mananampalataya. Walang sino man ang po pwedeng hawakan tayo sa leeg dahil natatakot tayong tumayo sa katotohanan, hawakan tayo sa leeg dahil ayaw nating tayuan ang katotohanan. Ibig sabihin, mga kapatid,
hindi tayo loyal sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na tayo ay lumalaban, no, sa ating batas, sa batas ng panlupa. Hindi po ganoon, sapagkat naniniwala tayo ang konstitusyon ay nagbigay ng batas ng kalayaang pumili ng iboboto. Ang konstitusyon ay nagbigay ng batas at kalayaan magsulat, magsalita, ma-enjoy ang ating pagiging isang Adventista sapagkat may freedom of religion. So ganun din, mga kaibigan, ang Panginoon. Higit pa dito, sapagkat nung ang mga anghel ay nilikha ng Panginoon, God has gave them the freedom of choice. In the same manner, binigyan tayo, mga kaibigan, ng freedom of choice ng Panginoon. No one will be able to dictate us, mga kapatid. Ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Kahit po sa mga magulang, di po ba? Hindi ba't mas maganda na kapag tayo mga magulang, hindi tayo nagdidikta, ito ang gagawin mo, na parang sakal ka na hindi mo ma-enjoy ang freedom. Hindi ganun ang Diyos. Hindi tayo nilikha ng Panginoong Disuse na parang mga robot. Nilikha tayo ng Panginoon na binigyan ng kalayaang pumili ayon sa idinikta ng ating conscience. Mga kapatid, kaya nga po, ang sabi po ni Ellen White, we are not doing the will of God if we sit in quietude, doing nothing to preserve the liberty of conscience. Kaya naman na tayo pang nag-aaral ng batas, no? Ako'y nag-aaral po ako ng mga law books, talagang na-enjoy ko na ang mag-aral ng mga libro ng batas. Ang sabi ko nga, bakit tayo, na karamihan sa atin, nagsasabing tayo mga mambabatas, pero hindi natin na-preserve ang liberty of conscience. Nasaan ang pagiging nating mambabatas? Nasaan, mga kapatid? Kaya kung tayo po ay tumatayo sa katotohanan, wala tayong dapat takot na ibigay ang katotohanan sa mga tao, sapagkat kailan pa nga namin tayo, mga kapatid, na gagamitin ng Panginoon kung tayo'y magiging duwag sa katotohanan. Kaya po sabi dito, hindi tayo uupo lang sa isang tabi, doing nothing to preserve the liberty of conscience. Ang sabi po ni Ellen White, she continue, fervent and effectual prayer should be ascending to heaven, that this calamity may be deferred until we can accomplish the work which has so long been neglected. Let there be most earnest prayer, and then let us work in harmony with our prayers. So kailangan po nating magtrabaho na may tunay na pagpapahalaga sa panalangin, pero hindi tayo titigil, mga kapatid, na ma-preserve ang liberty of conscience. Kaya po nakakalungkot, minsan nadidivide ang ating church sa mga issue, pero tingnan natin, kung if it has nothing to do with our salvation, why don't we just, mga kapatid, go on, kung hindi naman ito may kinalaman sa kaligtasan. Pero kapag ka po ang ating itinuturo ay again sa kaligtasan ng ating Panginoon, ibang usapan na yun, mga kapatid. Pero kapag ka po tayo ay nagtuturo ng katotohanan at pawang katotohanan, bakit tayo matatakot? Bakit kinakailangan tayo manahimik? Kailan pa tayo, mga kaibigan, magiging light bearer, magiging ambassador ni Kristo kung tayo po yung mga duwag sa katotohanan? As faithful watchmen, you should see the sword coming and give the warning that men and women may not pursue a course through ignorance that they would avoid if they knew the truth. Gusto ba natin, mga kaibigan, na manamatay na lang sila na ignoramos sa lahat ng katotohanan? Gusto ba natin, mga kapatid, na mamamatay ang mga tao na hindi sila nakaalam ng katotohanan? Ako naniniwala, hindi baling tayo po ay mabuhay ng isang simple at payak na pamumuhay. At dapat hindi tayo mga namumulitika, na we are not living as a politics. We are above the politics, mga kapatid, sapagkat alam natin ang pinaglilingkuran natin ay ating Panginoon. Ang kailangan natin ay maging watchmen tayo, maging faithful tayo, at lahat ng mga tao na hindi nakaalam ng katotohanan, sabihin na natin, mga kapatid, ito na ang panahon na ibigay natin ang katotohanan. Kaya nga po sabi ni Ellen White sa Maranatha,
page 179, the Protestant will throw their whole influence and strength on the side of papacy. By a national act enforcing the false Sabbath, they will give life and vigor to the corrupt faith of Rome, reviving her tyranny and oppressions of conscience. Kaya po sa atin mga kapatid, huwag tayong matakot sa nakakamatay ng katawan. Huwag tayong matakot na mamamatay tayo. Ang napakasakit sa lahat, nalaman mong katotohanan, tumalikod ka sa katotohanan. Nalaman mong katotohanan, hindi ka tumayo sa katotohanan. Nalaman mong katotohanan, hindi pinamuhay ang katotohanan. Kailan pa tayo mga kapatid na magiging matatag? Kaya nga sabi po ni Ellen White sa Book of Education, page 57, paragraph 10, line 1 to 4, the greatest ones of this world today are the ones of men. Men and women who will never bought or sold. Men and women who are honest in their inmost soul. Men and women who are not afraid to call sin's its right name. Men and women who stand for the right till the heavens fall. Kailan pa tayo tatayo, mga kaibigan? Kailan pa natin ipapakita sa sanlibutan na iba tayo, na anak tayo ng Panginoon? Kailan pa natin ipapamahagi na ang katotohanan na ating natanggap? Hanggang dyan lang ba sa ating isip? Hanggang dyan lang ba sa ating puso ang katotohanan? Hindi ba't dapat nating ibigay yon sapagkat alam natin, konting panahon na lang, ang Panginoong Hesus ay malapit nang dumating. Soon the Sunday laws will be enforced. Men in positions of trust will be embittered against the little handful of God's commandment-keeping people. So, sino po ang target po ng mga mambabatas? Sino po ang target ng mga tawag dito, yung mga galit sa salita ng Panginoon, galit sa batas ng Panginoon? Take note of the word little handful. Hindi po paramihan, mga kapatid. Yun lang, kakaunti, pero tumatayo sa katotohanan. Sila lang pala, mga kaibigan, ang target ng dyablo. Kaya hindi po pwedeng, karamihan, lahat kayo, itong paniniwala, ito dapat ang gagawin natin. Mga kapatid, walang ganun. Hindi, nawawala na sa atin ang freedom of conscience at freedom of choice. Mga kaibigan, kahit sa ating mga magulang, walang karapatang diktahan ng ating mga anak, kundi tinuturo ang katotohanan at ginaguide sila, mga kapatid. Kaya dito sabing ganan, soon the Sunday law will be enforced. At ang mag-e-enforce nito, yung mga naroon sa posisyon. At gagamitin ng dyablo, ang mga mambabatas para i-manipulate ang constitution, i-manipulate ang batas, At pagkatapos noon, ang target, yun daw lang kakaunti, handful. Pag sinabing handful, talagang, at ginigyan pa ng little handful, ibig sabihin talagang nakakaunti lang. Ang mga tunay, mga genuine, yung mga naliglig na ng mga pagsubok, yung mga naliglig ng mga lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay, mga kapatid, at katapatan sa Panginoon. Kaya hindi natin pangahawakan ano man ang ating posisyon ngayon, ano man ang ating mga pinag-aralan, ano man ang status ng ating buhay, kundi ang ating pangahawakan si Jesus na ating tagapagligtas, si Jesus na ating pong Panginoon. Kaya nga po ang prophecy ng Revelation 13 declares that the power represented by the beast with lamb-like horns shall cause the earth and then which dwell therein to worship the papacy. Kaya po talagang ang gagamitin po, hindi China, hindi Russia, mga kaibigan. Walang iba. Naka-record sa Revelation 13, ang Amerika. Ang Amerika po ang magpupulfilled to enforce the Sunday observance. Kasi sinasabi at dinidikta po ng Roma, mga kapatid. Walang iba. At kita natin, ang sabi nga kapag ka po talagang nanguna, kita natin, mula pa sa lahat ng presidente, maliban po kay Abraham Lincoln, mga kapatid. Kaya he was assassinated. Si John F. Kennedy was assassinated. May reason kung bakit sila in-assassinate. Pero karamihan po, mga kapatid, kung ating titingnan, they extend their hands doon sa Pope, mga kapatid. At yun po ay naka-record na sa Bible. Naka-record that the look-like beast
will take effect the power given to her, no, ng beast, at yung beast na yon ay binigyan naman ng kapangyarihan po ng dragon. Ang sabi po ng Bible, no, the dragon gave them the power to the beast, at yung beast daw po nagbigay naman po ng kapangyarihan sa luklang beast, which is America. No, kita natin, at nung nagkaroon ng election sa America, even President Biden was endorsed by Pope Francis, mga kaibigan. Kung babasahin po natin ang mga dyaryo, ang lahat ng Newsweek magazine, yung pong Reader's Digest, no, sa lahat, kasi nagko-collect po ako'y akin pong no, at mapapansin natin, mga kaibigan, karamihan po dito, no, karamihan po sa mga ito ay makikita natin na ay higit pa sa kanila pong higit pa po sa kanilang kaalaman, no? Ang mga presidente ng Amerika, lahat yan talagang tumungo. Ibig sabihin po talagang hands off po sa lahat ng Pope ng Roman Catholic. Sinabi na po yan ng Bible. Wala na tayong magagawa. No, they are living and fulfilling the prophecy, no? Lahat po ng presidente. Wala kang masabi kahit sa Europe, sa France, sa Chile, sa Brazil, no, sa Hungary, no, lahat ng 'yan. At kahit po yung mga tinatawag nating mga atheists, mga communists like Fidel Castro, no? He was visited by Pope Francis, no? Bago siya namatay. No, 1 year bago siya namatay, no? Si Fidel Castro, yung communist, no, ng Cuba, no? At lahat po, pati ang mga Middle East, pati yung pinaka-presidente ng lahat ng Protestant churches sa buong mundo. So they extend their hands together, they ally together. And what the Bible teaches us, mga kapatid, it will just come to pass. No, ito ang fulfillment ng prophecy. At sabi nga po, walang iba mag-i-enforce ng Sunday law, no, sa kapangyarihan po ng diablo. Ibinigay ang kapangyarihan sa kapapahan, at ang kapapahan ibinigay ang kapangyarihan sa luklang beast, which is America. At kahit po ang mga Middle East, masasabi nating sila po ay talagang alam niyo na, no, talagang mahigpit na mga Muslim, no, mga Islam, but they also extend their hands, no, at doon pumunta sa Baghdad, no, at sa ibang lugar po ng Middle East, no, with open arms, talagang ipinakita ang kapangyarihan, no, ng kapapahan. And the Bible teaches in Revelation chapter 13 verses 4, 5 and 6, kapag gumaling ang sugat ng hayop, ang sabi po ng Biblia, lahat ng mundo ay manggigilalas sa kanyang kapangyarihan. Kita natin, mga kaibigan, ang panggigilalas ng buong mundo. Wala po mambabatas, walang mga politicians, walang mga mayayamang businessmen, celebrities na hindi lumuluhod, mga kaibigan, sa kapangyarihan ng kapapahan. So how the Roman Church can clear herself from the church of idolatry, we cannot see. And this is the religion which Protestants are beginning to look upon with so much favor, and which will eventually be united with Protestantism. No, ang Secretary ng State, talagang lahat yan, sama-sama together, mga kaibigan. They extend their hands with open arms doon sa sinasabi po ng Revelation chapter 13. This union will not, however, be affected by the change in Catholicism, for Rome never changes. She claimed infallibility. At ang nakakalungkot, mga kaibigan, na nagpasimula ng Protestantism, wala na po. They extend their hands. At nawala na po ang kanilang kapangyarihan hanggang sa ating panahon na kita natin kung sino po ang nagmamaniobra ng buong sanlibutan. No? The devil does not change. Neither yung kanyang kapanalig ay hindi po nagbabago, sapagkat ganito inihula ng Biblia ang talagang mangyayari sa huling panahon. So when the leading churches of United States, uniting upon such point of doctrines has held by them in common, shall influence the state to enforce their decrees
and to sustain their institution, then Protestant America will have formed an image of the Roman hierarchy, and the implications of civil penalties upon dissenters will inevitably result. So makita po natin dito na talagang nawala na ang identity ng Protestant America sapagkat kita natin ang kapangyarihan ng kapapahan, mga kaibigan. Ayon ito sa history at ayon din po sa ating panahon at prophecy. Kaya sabi rito, when Protestantism shall stretch our hand across the gulf to grasp the hands of the Roman power, when sea shall reach over the abyss to clasp hands with spiritualism, when under the influence of this triple union, our country, sabi po no, ni Ellen White, shall repudiate every principle of its constitution, and as a Protestant, a republican government shall make provision for the propagations of papal falsehood and delusion, then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan and that the end is near. Kita natin mga kaibigan. Buksan natin ang ating mga mata. Buksan natin ang ating mga tainga. Buksan natin ang ating kaisipan, ang ating puso. We are now going home. Kailan pa ako magtatapat? Kailan pa ako tatayo sa katotohanan? Pag huli na ang panahon at huli na ang oras. Kaya tayo, mga kapatid, natapos na ang era ng 457. Natapos na ang era ng 2,300 years. Yom Kippur, then shall the sanctuary be cleansed. Alam natin, wala na tayong patutunguhan kundi ang magtapat tayo sa ating Panginoon. At kung dumating ang oras na dineclare na ang National Sunday Law ng Amerika at magiging Universal Sunday Law, susunod ang lahat ng bansa sa Amerika. Kaya hindi China. Ang China ay wala sa Bible prophecy, mga kaibigan. Ang Amerika po, ang Protestant America. At kung dumating ang pagkakataon po, itong payo sa atin ni Ellen White, no, anong gagawin natin pag dineclare na ang National Sunday Law? Ito po ang sabi niya, the light given me by the Lord at the time when we were expecting just such a crisis as you seem to be approaching, was that when people were moved by a power from beneath to enforce Sunday observant. Ito ating pong Seventh-day Adventists were to show their wisdom by refraining from their ordinary work on that day, devoting it to missionary effort. So kung tayo po mga kapatid, wala na magtatrabaho, ganito nang gagawin. Wala na tayong gagawin po sa araw ng linggo. Ang gawin natin po ay missionary effort, missionary work, mga kaibigan, kahit sa araw ng linggo. Yun na po wala na tayong magagawa pa, mga kaibigan. Kaya ang gagawin na lang natin, itodo na natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi sa panahon ng National Sunday Law, kundi itodo natin ngayon na, mga kaibigan, samantalang may oras pa po ang bawat isa. To defy the Sunday laws will but strengthen their persecution, the religious zealot who are seeking to enforce them. Give them no occasion to call you lawbreakers. One does not receive the mark of the beast because he shows that he realizes the wisdom of keeping the peace by refraining from work that gives offense. Hindi ka tatanggap ng mark of the beast kung magtatrabaho ka at gagawa ka sa araw ng linggo. Sapagkat alam natin, mga kaibigan, uulitin ko, ang vaccination po ay hindi mark of the beast. Ang vaccination po ay hindi 666. Ang barcode ay hindi po mark of the beast. Ang barcode na nakikita natin sa mga binibili natin ay hindi po 666. Tandaan natin yan. Ang mga very cheap, yung maliliit na maliit pa sa bigas na nilalagay sa katawan ng tao, hindi po yung mark of the beast. Hindi rin po yon 666, mga kaibigan. There is only one mark of the beast. When America declared the National Sunday Law and become Universal Sunday Law, Sunday worship become the mark of the beast, mga kapatid, na ngayon ay wala pa po. Hindi pa. Pero ito na lang po ang huling hudyat
ng prophecy na inilagay sa blueprint ni Mrs. White. Mga kaibigan, darating talaga ang National Sunday Law. Satan offers to men the kingdom of the world if they will yield to him the supremacy. Many do this and sacrifice heaven. Tatandaan natin, sabi ni Ellen White, it is better to die than to sin. It is better to want than to defraud. It is better to be hunger than to lie. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang katotohanan tinanggap natin. Huwag nating sayangin na nalaman natin ang katotohanan. Huwag nating ipagpalit ang pera, ang katanyagan, ang posisyon kung hindi tayo tatayo sa katotohanan. Huwag nating ipagpalit, mga kapatid, ang mga bagay na sanlibutan at kasinungalingan para lang po tayo ay makaligtas sa kanilang mga persecution. Mga kaibigan, better na mamatay tayong naglilingkod kay Jesus kaysa tayo hindi magtatapat sa ating Panginoon. The people, ang sabi po ni Ellen White, of God will recognize human government as an ordinance of divine appointment and will by precept and example teach obedience to it as a sacred duty so long as its authority is exercised within its legitimate sphere. But when it claims conflict with the claim of God, we must choose to obey God rather than men. Kapag ngayon, give to Caesar what is due to Caesar. At akin po i-declare sa inyo, sa buong mundo, mayroon lang nag-iisang religious organization na ang kanilang mga manggagawang mga pastor ay nagbabayad ng tax. Sa buong mundo, ako po ay nakasampung relihiyon na. Pero wala pong pastor, pare, ministro na nagbabayad ng tax maliban po sa Adventist pastor. Kaya kung mayroon man tayo, mga kapatid, na mas may karapatan sa mga pulis, na mas may karapatan sa mga bombero, na mas may karapatan sa kalsada, na mas may karapatan sa mga government hospital, sa mas karapatan sa mga government na mga tulong, ay ang mga pastor ng Adventist sapagkat nagbabalik tayo at babayad tayo ng tax. Pero kung dumating ang pagkakataon na sabi ni Ellen White, na nasisira na ang batas ng Panginoon, ang sabi niya, we must choose to obey God rather than men, mga kapatid. Kaya po sa buong mundo, ang pastor lang ng Adventist, mga kapatid, ang sumusunod sa give to Caesar what is due to Caesar and give to God what is due to God. Sa atin, mga kapatid, not until the death of Christ was the character of Satan clearly revealed to the angels and to the unfallen worlds. Nung nakita ang kamatayan ng ating Panginoon, nahayag na ang tunay na karakter ni Satanas. Kitang-kita, mga kapatid, na sa kamatayan ni Kristo, ipinakita po ang karakter ng dyablo. Huwag na nating hintayin pa, mga kapatid, na tayo po'y mamatay sa kamay ng mga kaaway bago pa makita, mga kapatid, ang ating pagtatapat at tunay nating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi po ni Ellen White, God and His holy angels were beside the cross. The Father was with His Son, yet His presence was not revealed. Nung namatay at mamamatay ng Panginoong Hesus, alam ba ninyo, mga kaibigan, ang Ama ay bumaba sa langit. Kasama ang thousands and thousands and thousands and thousands of angels, mga kapatid. At sinabi niya, anak, narito lang ako. Tayo po, mga kaibigan, nasaan tayo sa panahon na kailangan nating tumayo sa katotohanan? Nasaan tayo, mga kaibigan, na sa panahon kailangan magsabi tayo ng katotohanan? Nasaan tayo, mga kaibigan, sa panahon na at stake na ang pangalan ng Panginoon?
Nasaan tayo, mga kapatid, ang ating pinaglulugaran kung ang katotohanan ay tinatapak-tapakan lang? Si Jesus na ating tagapagligtas, binigyan tayo ng pagkakataon na makita natin ang kanyang ginawang sakripisyo sa krus upang sa kanyang krus, ikaw at ako, na nasa kanyang isip at puso, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Ama na mapagmahal, bumaba sa langit, papunta sa lupa, upang ang Panginoong Hesus ay kanya po itong kanya itong bigyan ng isang support, mga kapatid, sapagkat mahal niya ang kanyang anak. Si Jesus, isang anak, walang kasalanan. Wala ni isang kasalanang natakpuan sa kanyang mga labi, pero nagsakripisyo para sa iyo at para sa akin upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Mga kaibigan, darating ang panahon, ang Sunday Law ay ipoproklama, pero wala tayong dapat ikatakot sapagkat ipinadala na sa ating panahon ngayon ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayong lahat, mga kaibigan, ay magkaroon ng kapayapaan. Magkaroon tayo ng isang desisyon na magtapat tayo sa ating Panginoon at gamitin ang lahat ng talentong mayroon tayo na pinagkaloob at pinagkatiwala ng Panginoon para sa mga tao na nais pong makarinig ng katotohanan. It's about time, mga kaibigan. Ngayon na, ibigay na natin ang best sa paglilingkod sa Panginoon. Samantalang maaring bukas ay huli na. Today is the day of salvation. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa oras na ito. Alam namin ang aming buhay. Pansamantala lang ang mamamatay. Pansamantala lang ang paghihirap. Pansamantala lang ang pagkakasakit. Pansamantala lang ang nasasaktan ng kalooban. Pansamantala lang ang pagbubuli. Pansamantala lang, Panginoon, ang mga naghahari-harian at pinanghahawakan ng posisyon, ang achievement, ang karunungan, ang kaalaman. Pansamantala lang ang kayamanan ng sanlibutan. Pansamantala lang ang pinanghahawakan ng mas maraming tao sa oras na ito. Pero ang Panginoon, kung kayo ang pinanghahawakan namin, dumating man ang kamatayan, hindi kami matitigatig, hindi kami matatakot, sapagkat may Diyos na nagsabing, anak, ako noon, ngayon at magpakailanman. Ako ang Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Ito, O Diyos, ang aming pinanghahawakan, na sa kabila ng mga karanasang mapapait, sa kabila ng kamatayang nakikita namin, nabubungaran, O Diyos, alam namin, higit kang nasaktan sa lahat ng mapapait na karanasan ng mga tao. Pero salamat po, ang biyaya niyo ay sapat. At salamat po sa banal na Espiritu na siyang tumutulong sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan kaming lahat na magtapat hanggang wakas. Ito ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Amen.